ay ang matagpuan sa Matthew 27:46. So, bago po tayo yung magpatuloy, manalangin po tayo sa may panalangin lang po para hallelujah, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Patuloy Panginoon na sinusuko namin Panginoon namin buhay at itintaas ka Panginoon sa aming kalagitnaan. Panginoon, dalangin ko Diyos na patuloy mong buksan ng aming mga puso at isipan Panginoon, at kung ano mo ang nais Panginoon parating sa oras na ito Panginoon, mangusap pa Panginoon sa simpleng pangusap upang buong namin buong puso namin maunawaan Panginoon ang iyong salita. Salamat po Ama sa oras na ito na patuloy mong ibigay ang revelation Panginoon kung paano namin malaman Panginoon at maunawaan Panginoon yung salita sa oras nito. Salamat po Ama sa iyong kapalit. Salamat sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Kung makita po natin sa Tagalog, sa English babasahin ko po sa Matthew 27:46, and about the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying, Eli Eli lama sabachthani, this is to see my God, why hast thou forsaken me? Sa Tagalog po sinasabi dito, nang may katlo ng hapon sumigaw si Jesus, Ili Ili lama sabachthani, ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, makikita natin dito sa English, there is called in 9 hours. Ang 9 hours hindi sabihin na ito ay alas 9, kung hindi sa pangyayari na siyam na oras na, kasi sinabi dito sa verse 45 na 6 to 9 hours. Ibig sabihin sa tanghaling tapat hanggang sa pangatlong hapon, that is 3 hours. So yung alas 12, tinatawag na 6 hours yun, So ibig sabihin 9 hours yun sa Tagalog. At ang ibang salita dito, ang ginagamit na Eli sa salitang ay the other words is Eloi, Eloi lama sabachthani. Ang ibig sabihin, my God. This is the Jesus Christ for the affliction, na ito ay ang he is quoting from the words of Psalms 22:1, Ito ang sinasabi dito na siya ay nagko-quote in his native Aramaic language. Aramaic ito mga kapatid, hindi ito Greek o hindi ito Hebrew. This is Aramaic words. Ito ang sinasabi rito na ang salita ni Panginoong Hesus ay kinukot niya doon sa Psalms 22:1, na Diyos ko, pinabayaan. Bakit mo ako pinabayaan? Ganito ang pagkasabi, That is, masasabi rin natin na ito ay katuparan sa sinulat ni Haring David, So, ito ay nagpapatunay, titingnan natin mabuti, na si Panginoong Hesus, ito bakit sinasabi niyang, bakit siya pinabayaan? Maraming nagpapahayag, marami akong narinig, pinababayaan daw siya sapagkat hindi daw siya nakita ng Diyos dahil sa kasalanan. So, titingnan natin mabuti na ito ay makikita natin mabuti bakit siya ay inabandon ng ating Panginoong Hesus. Ito ay sa katunayan na ito ay nag-reflect sa ating sa ating ngayon sitwasyon, sa ating pagkatao, na tayo ay makasalanan. Once na tayo ay makakasala, i-abandon tayo ng Diyos. Hindi pwedeng tatanggapin ng Diyos na tayo ay puno ng kasalanan. So, reflect sa ating personality ngayon, sa ating humanity ngayon, ang ating pag-abandon. Kaya, sa oras na ito, nung si Panginoong Hesus ay, sabi niya, pinabayaan siya. Sapagkat tunay nga, si Panginoong Hesus, may kasabihan na siya ay hindi nagkasala. Inako niya ang kasalanan sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Amen. Siya ay pinako sa cross. Ito ay matatagpuan po natin sa 2 Corinthians 5:21, Tingnan natin sa 5 Corinthians 5:21. Ito po, gusto tayo sa bilis. Itong sinasabi sa 2 Corinthians 5:21. Ito ang sinasabi. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, Kahit na siya inabandon dahil sa ating kasalanan, tayo inaharap, siya ay binilang na makasalanan dahil lang sa atin. Makikita natin dito bakit ang dapat tayo ay i-abandon na tayo sa oras ng tayo ay magkakasala. So, titingnan po natin sa Galatians 3:13, itong sinasabi sa Galatians din po,
Sa Galatian 3:13, yes, Galatian 3:13, ito ang sinasabi. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa parang isang sinumpa sapagkat nasad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ebidensya sa punong kahoy. So ang punong kahoy, ang sinasabi rito, hindi punong kahoy na may punong kahoy sapagkat yung kahoy ang ginagamit. So ang term, so marami akong narinig sa mga pag-aaral na ang iba ay nag-question sa punong kahoy. Pero mag-focus tayo ng isa na ang cross yun. Ang cross na ginamit ay isang kahoy. So punong kahoy pa rin ko dito, pero natupad pa rin ang kasulatan na ang bawat isinumpa si Panginoong Hesus, isinumpa siya dahil sa atin sapagkat siya ay ibinigay sa punong kahoy. So makikita natin dito na isa sa pinaka-painful na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus, yung ang pinaka-painful, yung pag-abandon sa Kanya, Pero makikita natin, ano ba yung that is very distressful and intense, painful na nangyayari sa pagkamatay ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. So, makikita natin dito na walang sinasabi ang scripture, ang Biblia, kung bakit ang tunay na dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay inabandon ng ating ng Ama. Walang nagsasabi dito. Kung sino man ko pagsasabi, kuha ninyo, tingnan niyo mabuti, Kasi ang sabi dito na the most excruciating aspect, however, was the Father abandonment. Although Scripture is silent as to exactly how God forsook Jesus. Kung paano pinabayaan ng ating Panginoong Hesus, walang sinasabi ang Biblia. Silent ang Biblia. So, alamin na lang natin bakit nabandon. Dahil sa atin yon, sa oras na yon, na ang lahat ng kasalanan inako ng ating Panginoong Hesus dahil sa kaligtasan natin, Ang pangyayari ng abandonment, that is real sapagkat siya ay nasaktan, siya ay umuuhaw, siya ay nagsasalita pa. Ang lahat ng nararamdaman niya ay sinasabi niya, real. So, si Panginoon Hesus ay nagpatuloy sa panalangin, So, makikita natin dito na ang kanyang there is affliction and adversities sa pangyayari, Itong sinasabing affliction, ito ay painful, distress, grief at pain. At yung adversities naman ay misfortune or there is fortune or calamity sa buhay ng ating Panginoong Hesus. So sa history ng tao sa mundo, wala pang taong pinarusahan gaya ng ginawa sa ating Panginoong Hesus. Wala pa na siya ay pinalo or yung may mga simang pangpalo sa kanya na ang kanyang mga laman ay tumatalsik, mga kapatid. Kung titingnan mo mabuti, tayo ay masugatan ng kukunti, tayo ay nagreklamo na. Yung Panginoon, nung pinalo siya, ay tumatalsik yung yung laman, ang dugo na halos ng buong katawan niya, ang kanyang mukha, bugbog ng katawan, bugbog ng dugo, bugbog ng lamat lahat. So makikita natin kung pangdurusa, ang pain na nadarama ng ating Panginoong Hesus, Hindi lang yun ang sakit. Mas grabe yung nang pangyayari kay Panginoong Hesus. I-compare natin kay Job. Sapagkat kay Job, ito ay there is only ang pangyayari kay Job at saka kay Panginoong Hesus ay hindi natin i-compare because sa pangyayari sa Panginoong Hesus ay wala pang mula nang igawin ang sanlibutan ay wala pang nangyayari gaya sa ginawa kay Panginoong Hesus na pinako sa krus. First time na binugbog ang lahat ng mga ginawa ng karumal-dumal na sa kanyang mga latay. Tingnan natin mga kapatid kung paano yun nga, by the stripe we are healed. Sa kanyang mga latay tayo ay gumaling. So tanda natin mabuti mga kapatid na kung ano man yung ating kagalingan, ating alalahanin ang ating Panginoon Hesus sapagkat sa kanyang latay sa krus ng Kalbaryo tayo ay naligtas. Amen. So maraming salamat po, sa Diyos lang po ang kapurihan.